Yes. Yung una ay yung tinakpan ng tarpaulin. Yung puro white. Oo, tinakpan ng white. Ikalawang version nun ay nung nakita na may mga truck na naglalabas sa mga Na inilalabas na pero yung puro mga gamit. kahon naman yung nilalabas. Oo. Eh doon sa report, wala naman pala talaga, ano yung tinakpan ng tarpaulin? Wala naman palang laman talaga yung bahay na yun. Based sa report. Based sa report, Based sa report. Wala talaga laman yung bahay na yun kasi talagang lagayan lang siya ng pera. Oo nga daw. Pwede ba na magkaroon? OMG mga kababayan, ang lagayan ng pera ay noon una napabalita na isang unit or 4 ng kondominium ayon dito kay Mayor Magalong. Ngunit mas nakakagulat po ito mga kababayan dahil ang bilyon-bilyong pera mismo pong bahay na ang pinaglagyan. Mas malaki, mansion na po talaga ito mga kababayan. Nakakagulat po ito. Matindi pong revelasyon ang nangyayari ngayon mga kababayan. Samantala, ito pong si DOJ Secretary Remulla dati, no? Nilaglag na po ng bagong DOJ ngayon mga kababayan. Ito po, panoorin ninyo ang video. Peke man ang notaryo, hindi basta pwedeng isantabi ang sinumpang salaysay ni Orly Gutesa ayon sa DOJ. Samantala, dumadami naman ang mga DPWH official na gusto umanong tumestigo sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sa kabila ng falsified notary ng affidavit ni Senate Witness Orly Gutesa, nilinaw ng Department of Justice na hindi nangangahulugang peke rin ang lahat ng mga detalyeng inilahad niya rito. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, totoo man daw ang notaryo o hindi, nananatili pa rin itong salaysay mismo ni Gutesa. But as far as Gutesa is concerned, no, kung yung sinasabi niya, ito yung salaysay ko, hindi naman magbabago yan kung saan na notaryohan o hindi, di ba? Because the truthfulness or veracity is different from the fact that it is binding as far as he's concerned and so far as third persons are concerned. Dagdag pa niya, valid ang naging oath-taking ni Gutesa nang magsalita siya sa Senado bilang isang witness. Doon sa Senado, nung siya nagsalita, siya ay pinanumpa muna. No? At yan, he's also bound by the oath that he took when he was in the Senate and when he testified before the Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Fadulion, hindi pa raw nila nakakausap si Gutesa. Hindi pa rin daw ito nagpapahayag ng kanyang kagustuhan na maipasok sa Witness Protection Program. Pero aniya, isa ito sa mga tinitingnan nilang posibilidad depende sa magiging evaluation nila sakaling makipag-ugnayan ito sa ahensya. Matatandaang hinatulan ng Manila Regional Trial Court na falsified ang notaryo ni Pechi Rose Espera sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Kasalukuyan itong nasa DOJ para maimbestigahan kung ano. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary just to prove that I did not notarize that document, no? But it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Nilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na hindi makakasuhan si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng falsified notary sa salaysay ni Gutesa, lalo na't hindi raw siya involved party sa ruling ng RTC. Samantala, sinabi ng DOJ na patuloy pa rin ang pagdami ng DPWH officials na nag-a-apply sa Witness Protection Program. Patuloy din ang evaluation ng DOJ sa lahat ng application. Para sa agenda, Joe. Ayan mga kababayan, ang napakaliwanag pong balita nitong Bilyonaryo News Channel. Ano ho? Una, ito pong si Senator Marcolita, para po dyan sa mga kritiko, no? Ay hindi po siya kasamang makakasuhan. Maliwanag po yan. Ikalawa mga kababayan, ito po'y panlalaglag na ba dito kay Boyeng Remulla, sapagkat mga kababayan, matindi po, no, ang pronouncement or matindi po ang mga banat dito ni Remulla patungkol nga po dito kay Senator Marcolita at dito nga sa mga pagbibendalo, no. Pero ngayon, ito na ang mismong taga DOJ nagsasalita ngayon, sinasabing wala pong kinalaman itong sinasabing falsifikadong dokumento or notaryo ni Gutesa. Bagkos nasa tama po, maayos po ang kanya pong mga sinasabi, no? Ang kanya pong mga salaysay or affidavit, wala pong illegal doon mga kababayan. Maaari lang po di umano doon lang po sa kung hindi naman po talaga ang pumirma yung abogado. Kaya lang, wait mga kababayan, yung abogado na yan, mayroon yan kalalagyan mga kababayan, dahil hindi po yan tatantanan
ni Senator Marcolita. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan dahil sinabi po ni Senator Marcolita dito kung paano po ito, mga bagay na ito mangyayari mga kababayan. Samantala ako po ay nakikisuyo sa inyo sa mga ngayon palang nakabisita sa aking channel ay paki-subscribe, paki-like, paki-share ng video ito kung inyong mamarapatin mga kababayan. Pakipindot nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng ating mga upload. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa isang independent vlogger na kailanman ay hindi bayaran. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Kayo po ang aming mga boss. Malaking tulong po yan sa amin na mga content creator. Alright, punta na po tayo sa mga detalye ng ating mga balita mga kababayan. Ito pong si Saldico ay talaga naman matindi po ang kanyang tinatawag na pinaglaanan ng pera, Napakarami pong pera pero napakarami pong mga asset, napakarami po ng lahat na po ng mga ito. Pero bakit hindi nila mapauwi-uwi mga kababayan sa kabila po ng mga nagtutumindig ng mga katotohanan katulad po nito na ating mapapanood. Din ako ng kahit hindi naman Na siya. ganun kalaki kasi from the video. Kahit parang siguro ang laki. kahit maliit na unit lang na lagay ng pera. Pwede ba? Isipin yun, Oo. hindi lang kwarto pa lang lagayan, buong bahay. Buong mansyon. bloke. Grabe siya, no? Buong bahay pala mga kababayan, Kung ikaw, Mga nauna na po na na manakot. Sino? Yung mga ghost contractors with ghost projects. nagiging team na nga sila costume na rin sila Tsaka sila parang all year round nangangaluluwa sila, meaning nawawalan tayo ng gamit sa Oo, kanila. nang hindi Totoo man yan. natin alam. Oo. Diba? Until recently. Correct. Tapos ako pumuntik ako magka-nightmare kagabi. Bakit? Abay, binabasa ko yung binabasa ko yung ICI report at recommendations para sa ombudsman. Okay. The details. Oh. The devil is in the details. so ano Sabi nga nakita nila. mo? Pati yun, pang Halloween. The devil is in the details talaga. So, grabe po yung mga detalye na. Sipin nyo, 2 beses kami nagpalabas dito nung kung ano yung bahay ni Zaldico, di ba? Dito, malapit sa atin. Yes. Yung una ay yung tinakpan ng tarpaulin. Yung Aha. puro white. Oo, Tapos ang tinakpan ng ikalawang white. version nun ay nung nakita na may mga truck na naglalabas Alam ng mo, mga oo. Nilalabas ng Pero mga puro gamit. kahon naman yung nilalabas. Oo. Doon sa report, wala naman pala talaga. Ano yung tinakpan ng tarpaulin? Wala naman palang laman talaga yung bahay na yun. Based sa report. Based sa report, Based sa report. Wala talaga laman yung bahay na yun kasi talagang lagayan lang siya ng pera. Oo nga daw. Pwede ba grabe. na magkaroon din ako ng, kahit hindi naman Na siya. ganun kalaki kasi from the video. Kita nyo mga kababayan, ganyan po kalaki yung pinaglalagyan, mansion po At ayon nga daw po sa report, naglalabas po ito ng mga kahon-kahon. So, ibig sabihin mga kababayan, ito pong mga kahon-kahon na ito, malamang sa malamang ito na po yung pera. Dahil yung bahay po, or yung mansion ni Saldico, tinakpan po ng kulay puti na tarpaulin na mga kababayan na inyo pong makikita ngayon. Ayan po, binalot po ng tarpaulin ng buo. Sipin nyo, tama, binalot ng tarpaulin ng buo itong mansion na ito. Pagkatapos, nasundan pa nakitaan mga kababayan, ng marami pong mga kahon-kahon na nilabas ng mga truck. So, ito na po talaga ang pera. At kakaugnayan po nito mga kababayan yung kanyang mga air asset, na ibenta na o nandun na sa ibang bansa, nakatakas na, habang hindi pa siya po pwedeng bigyan ng cancellation ng kanyang passport. Talagang ganito po binibebe, ito pong dambuhalang buhaya nito pong Marcos administration ni BBM mga kababayan. Bakit kanyo? Hindi natin alam. Hindi natin alam pagka ito'y si Saldico ay magsalita na, ano kaya ang mangyayari mga kababayan? Ano kaya ang magiging senaryo if ever na itong si Saldico ay magsalita na talaga dyan at mapauwi na dito sa Pilipinas? Sapagkat ngayon, nilalaglag na po nila. So sa madalit sabi mga kababayan, ay magtuturo na po ito. Ang problema, paano ito makakapagturo kung hindi ito gustong ipadala dito or gustong planuhin ng Marcos administration para makauwi dito mga kababayan? Bakit? Kasi nga, mga kababayan, tingnan nyo po ito. Mayroon pa po isang balita dito na ito daw si Saldico ay may mansion na po dyan sa Paris. Panoorin po natin itong video na ito ni Win Whitey Channel. Ito na nga mga kapatid, bahay ni Saldico sa Paris tukoy na at sinasabing binili niya ito. Ayon sa mga nakalap nating balita, matatagpuan ito sa 31st Avenue Montaigne 8 District ng Paris at makikitang napaka-elegante talaga ng mga building dito. Hindi man makita ng buo pero alam mong milyon-milyon ang halaga at alam mo ba na ang lugar na ito ay kilala at dinarayo ng mga turista dahil dito makikita ang napakadaming luxury brands. At eto kapatid,
Ang building na ito, dyan daw nakabili ng bahay si Zaldico. Ang gamit natin ngayon ay Google Earth at makikita natin ang isang malaking building na sinasabing nakabili umano ng condo unit si Ko. Para mas malinaw, lipat tayo sa kabila. Ito ay ang Avenue Montaigne kung saan dito makikita ang mga mamahaling brands na nagsama-sama. Merong Chanel, Dior, Prada at marami pang iba. Sa unahan nito, dito makikita ang isang ginagawang building. At alam mo ba na itong building na ito ang sinasabi kung saan daw nakabili ng bagong tirahan si Ko. Sa inilabas na balita ng Bilyonaryo News, makikita ang pagkakaparehas. Ito yung sa map, ito naman yung sa Bilyonaryo at makikita ang pagkakaparehas ng dalawa. Sa inilabas ng Bilyonaryo News, makikita na gawa na ang building. Pero dito sa maps, dahil late ito, parang nire-renovate pa ang building at makikita talagang pangmayaman lang ang mga bahay o kondo. Mga kababayan, di ba kayo pag nag-Google tayo, Google Earth, ako po kasi madalas ako mag-Google Earth. Halimbawa, mayroon akong gustong tingnan na isang lugar, di ba? Tinitingnan po natin dyan at makikita po natin. Madalas po, outdated pa po yan. Minsan nga, ngayon ka mag-Google 2025, ang lalabas po dyan ay 2022. So parang 2 years, 3 years pa po, no? So ito mga kababayan, tumutugma ito, tapos na pala ito. So ibig sabihin, bagong pagawa po ito mga kababayan. Planadong-planado na po itong ginawang pagtakas ni Zaldico. Katulad ng pagplano ng administrasyon na ito mga kababayan ni Marcos Jr. Para si Tatay Digong ay kidnapin, padalhin doon sa dahig. May video po tayo mga kababayan. Isisingit po natin dito. Isisingit po natin dito. Planado po ang ginawa nilang pagkidnap kay Tatay Digong mga kababayan. Isisingit po natin. Ang topic kasi natin mga kababayan, bakit ito si Zaldico hindi mapauwi-uwi samantalang pwede naman po nito nilang planuhin? Bakit hindi na ito maplano-planong pauwiin mga kababayan? Wala ba silang plano? Dominium dito. Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng konting tips para malaman nyo kung magkano talaga ang presyo ng mga bahay sa Avenue Montaigne sa Paris. Una, meron isang tinatawag na 68 square meter na 1-bedroom flat na katapat mismo ng sikat na plaza. Ang presyo nito ay nasa 2.1 million euros o tinatayang nasa 130 million pesos. Grabe, 1 bedroom lang yan. Pangalawa, ang isang 81 square meter naman na foot on the ground na may 2 kwarto, ang halaga naman ay 1.35 million euros o humigit kumulang 81 million pesos. Pangatlo, ang isang 165 meters na luxury apartment na may 3 kwarto at terrace, ang presyo nito ay naglalaro ng 5.2 million euros o halos 312 million pesos. At pang-apat, ang isang 245 square meter na may 3 bedroom luxury apartment na may tanawin ng Eiffel Tower. Ang presyo ay 6.2 million euros o katumbas ng 372 million pesos. Ganyan ang mga bahay o unit sa lugar na ito. Sobrang mamahal talaga. Ayon sa mga eksperto, ang presyo ng luxury apartment sa Avenue Montaigne ay karaniwang nasa pagitan ng 15,000 euros hanggang 60,000 euros per square meter. Kapag mas maganda ang view, may terrace o high-end ang pagkakarenovate, umaabot ng 25,000 euro hanggang 40,000 euro per square meter. At sa tingin mo, nasa magkano kaya ang nabiling bahay ni Zaldico sa lugar na ito? Comment mo naman dyan sa ibaba. At eto pa kapatid, Zaldico nagsalita na wala daw siyang alam ukol sa mga insertion at mga flood control projects ng DPWH. Distinguished colleagues, esteemed members of the House and the Senate, magandang hapon po sa inyong lahat. Zaldico tinanggi ang mga aligasyon sa kanya at sinabing wala siyang alam o kasalanan sa mga flood control projects sa Pilipinas. In short, lahat ng taong nagsasabing damay siya sa mga naganap na hearing, magmula kay Toby Tiangco, Diskaya, Alcantara, Bryce, Yusek Bernardo at Orly Ortega ay hindi daw totoo. Mariin niya ring itinatanggi ang mga aligasyon sa kanya at magpapaliwanag daw siya sa tamang forum. Ayon sa kanya,
na I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent on bellying the false claim against me before the proper forum. May buong hangarin akong bumalik sa Pilipinas at mariin kong pinasisinungalingan ang mga maling paratang laban sa akin sa tamang hukuman ayon kay Zaldico. Grabe, ang dami nilang alam sa buhay. Kapag mahirap ang nagnakaw ng tuyo o sardinas, wala nang sabi-sabi kulong kaagad. Pero kapag mayaman, tulad nila Bryce ng Diskaya, Zaldico at ng iba pang sangkot sa korupsyon, meron pang napakadaming hearing, meron pang hindi pumupunta, ang sarapan ng pagkain at nasa matinong kulungan, at higit sa lahat, hindi agad napapatawan ng parusa. At kahit bilyones ang ninakaw nila sa bayan, meron pa silang tsansang makalaya o mapababa ang sentensya nila. Paano yun? Eto, kung ang isang tao ay ginawang state witness, hindi na siya maaaring kasuhan para sa mga krimen tulad. Ayan mga kababayan ha, ipapakita ko sa inyo, may video po dito patungkol nga po ha. Sinasabi natin kung gugustuhin talaga ni Marcos Jr. na mapauwi or makarating dito sa Pilipinas itong si Zaldico, madaling-madali po yun. Dahil ayon nga rin po dito sa report, no, at sinasabi nitong video na ito, si Zaldico talaga ay may intensyon, may balak talaga siya na bumalik dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, gusto niya talagang bumalik at gusto niya talagang linisin ang kanyang pangalan, no? At dito mga kababayan, makikita natin na nasa bula po ng Administrasyon Marcos Jr. kung gusto talaga nilang mapabalik dito itong si Zaldico, no? Kaya lang, dahil nga wala siguro sa kanilang plano, anong ibig sabihin nito mga kababayan? Gusto ba nilang pagtakpan para hindi sila ibulgar ni Zaldico? Kasi kung paplanuhin talaga nila mga kababayan, walang 24 hours makukuha nila pabalik dito si Zaldico. Ito ang patunay na video mga kababayan na kahit wala pang 24 hours, pag plinano po ng Administrasyong Marcos Jr., babalik at makukuha nila si Zaldico. Panoorin niyo itong video na ito. Meron po bang physical na Mr. President, meron po bang physical na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla at 3 a.m. last night, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So, yes, there is a very clear document that will explain. Mr. President, meron po bang physical na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. Mayroon. Narinig niyo yung background mga kababayan? Si Boying mismo ang nagsasalita, no? Si Boying mismo ang nagsasalita. Tandaan po ninyo lahat po ng mga nangyari sa ating bansa. Si Boying po doon sa kay Kibuloy, di ba? Si Boying ang gumawa po noon, di ba? Dahil yung DOJ, kung totoo alam nyo, ngayon natin mapansin mga kababayan, si Boying pala talaga ang no? Si Boying ang lahat. Biruin nyo yung una, nag-umpisa ang issue ni Boying doon sa kanyang anak na nahulihan tumanggap ng high-grade Mary Jane na wala pang 3 buwan na dismiss. Tapos, dito kay Bantag, wala pang warrant of arrest si Bantag, pinasusuko niya na. Pagkatapos dito kay Teves, si Teves, mula doon sa kanya pagiging congressman, tinanggal sa pagiging congressman, nang pumunta sa ibang bansa, mabilis kaagad na pabalik dito sa Pilipinas. Di ba? Si Boying din may ano niyan. Lahat ng ito, puro Boying mga kababayan. Paggipit niya kay Bantag, Boying. Paggipit niya kay Teves, Boying. Pag huli niya kay Kibuloy, pag gipit niya kay Kibuloy at kay UGC, Boying.
napansin niyo mga kababayan? Tas dito naman, pag kidnap kay PRRD, Boying again. Tapos dito naman ng mga kababayan, lahat ng panggigipit, Boying. Pagkatapos, pati ang decision ni BBM na para ipadala si PRRD pakidnapin, ayun, Boying pa rin mga kababayan, pakinggan nyo. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. Mayroon. Di ba si Boying yung nagsasalita na yun mga kababayan? Hindi pa nagsalita si BBM. Inunahan na siya ni Boying. Di ba pwedeng, hoy, manahimik ka nga dyan, bastos ka. Akong presidente dito. Palibasa kasi itong presidente ninyo, walang alam. Kaya ang mga marunong sa paligid, itong si Mr. Bindalo, Boying Rimulyan, tagabaluktot ng batas ng Pilipinas, ito siya. Ang lupit mga kababayan, no? Ngayon ko lang ito napanood ulit na video na ito. Sa totoo lang mga kababayan, si Boying pala talaga, pakinggan nyo. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla at 3 a.m. last night. Di ba? I received it from Secretary Remulla. Boying talaga, di ba? Sino ba ang sekretary? Sino ba si Remulla? Si Boying, di ba? And we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. Ayan mga kababayan. Okay, will our plans. Ayan po, plans. Planado po nila mga kababayan. Marcos na po mismo may sabi niyan ha. Hindi po yan fake news. Hindi naman po siguro AI ito. Mga AI ng ina nyo. Ayan po mga kababayan ang patunay na pag plinano po, pag ginusto po nitong Marcos administration, kasama ang mga nakapaligid na kanyang mga alipores, itong si Remulla, ayan po nangyayari po mga kababayan. Ngayon, anong nangyayari ngayon sa ating bansa? Dito kay Saldico, bakit hindi mapauwi-uwi? Ayaw din umaksyon ni Remulla. Di ba? Kung umaksyon si Remulla dito kay Tebes, ganun kabilis. Umaksyon si Remulla dito kay Duterte, ganun kabilis. Umaksyon si Remulla, ganun kabilis. Ngayon, dahil hindi rin nagsasabi si Remulla dito na pauwiin si Saldimo, hindi rin nila napapauwi mga kababayan. Pero ang isa sa matinding issue dito, ito, yung notaryo daw di umano ni Gutesa, na mismo yung bagong DOJ ngayon ay sinasabing wala na pong kwenta yon. Piki man ang notaryo, totoo pa rin daw ang sinumpaang salaysay ni Gutesa. Boyeng, ano masasabi mo? Ibibend mo na naman ang batas. Ibibend mo naman, babalaktutin mo na naman batas para kumiling sa inyo. Hindi ba namin, Boyeng, baliktutin naman ang batas na huwag mo na kaming magbayad ng buwis lahat ng mga Pilipino? Total, pwede naman, di ba? Pwede mo naman baliktutin eh. Ay, ano naman yan sa batas, di ba? Tingnan nyo mga kababayan. Isingit muna natin itong si Reza Hontiveros mga kababayan. Ito po. Tataob na mga salot. Sino ang salot? Ang nagnakaw ng bilyon sa PhilHealth. May bilyon na insertion sa flood control at tanim witness. Binayaran ng milyon para magsinungaling dahil ng pagkakakulong ni Pastor Apollo Kibuloy na inosente sa lahat ng gawang bintang ni Hontiveros. Si Reza Hontiveros ang salot ng lipunan. Magnanakaw siya. Si Pastor Kibuloy kahit 5 sentimos walang ninakaw sa kaban ng bayan, bagkos bilyon ang tinutulong sa mga kababayan ng mga dukha. Kaya nagmura na, no? Hontiveros, wag mong baliktarin at ipahid sa iba ang putik mo. Punyeta ka. Para lang sa politika. Ayan mga kababayan. Tingnan na natin ito, kumustahin nga natin to. Kumustahin nga natin tong Hontiveros na ito kasi ito
Ito, nananahimik na naman ngayon kasi pumupurma ito sa, mambubudo na ito sa 2028 eh. Kumari ko, pasok. Ubusin ang 125 milyon pesos sa loob lang ng 11 araw. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. Hindi nyo pera yan. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. Saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Ayan, malinaw. Sabi ng kumari ko, naghihintay na daw ng resibo ang buong Pilipinas. Pero ito yung pagmumukha niya nung hindi pa niya natira yung pira ng PhilHealth. Pakinggan si Erwin. Sige nga, Senador Ronquillo, sagutin mo nga, ma'am. Bakit nananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na? Ay, hindi naman po pwede. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo, ha? 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa iyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli yung sa iyo na 1.76 billion. Kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok, ha? Kumari ko. Grabe mga kababayan, ayan na. Mr. Bindalo Tulfo, baka naman, magkasama na kayo ngayon, Senador dyan. Kung ikaw talaga ay para sa bayan, singilin mo na. Oy, Mrs. Chair, baka naman, Madam Chair. Madam Chair Ontiveros, magkasama na tayo noon. Nabayaran mo na ba? Kumustahin mo naman, Bindalo Tulfo. Ha? Huwag mo naman pati ito, i-bend mo pa. Bati ito, baluktutin mo pa. Ang tuwid kasi dapat, nasingil na ito. Isauli na dapat. Ayon sa'yo, di ba, pinapasauli mo 1.7 billion. At nadagdagan na naman ngayon, ayon dito sa pasabog ni Anthony Taberna, ilang 3 billion yata, di ba? So, napakalaki pala, Hontiveros. Saan mo dinala mga perang ito? Baka naman, pwede mo rin ibalato na sa taong bayan. Ang hirap na hirap ng taong bayan eh. Hontiveros, paliwanag mo naman. Ha? 1.7 billion, ayon dito sa kasamahan mo rin si Bindalo Tulfo. Oh. Sabihin mo kay Tulfo, ay Tulfo, Bindalo lang naman yung sinasabi mo na yan. Ang totoo, sinauli ko na. Ay, pakita mo rin resibo. Di ba? O, nasaan na yung mga ugok na mga pink tuta na yan? O, maglabasan na kayo. Ilabas nyo na. Ha? Ilabas nyo na yung pera ng bayan. Bilyon-bilyon eh. Masyado kayo makaiyak dito kay Senator Marcolita. Inday Sara. No? Diba? Sabi pa nga nitong witness, binayaran lang siya. Diba mga kababayan? Oh, ganyan po itong mga ito. Itong mga talaga naman napaka-plastic, manggagamit, mambubudol. Sila po yung mga totoo na ito mga kababayan. Kasi nga, no? Ito lang ang palatandaan para matuto tayo, no? Matuto tayo ng example. Ganito lang. Ngayon, kanya-kanyang batuhan ng putik. Kanya-kanya sila ngayon, no? Kanya-kanya sila ngayong batuhan ng putik at kanya-kanya silang pagandahan ng kanilang imahe. Pero isa lang ang ating basihan dapat. Magkanya-kanya man silang batuhan ng putik, siraan dito, siraan doon. Pero at the end of the day, nung kayo ang mga nasa posisyon, ano ang ginawa nyo sa Pilipinas? Dahil ako, naniniwala ako, lahat ng mga ito, maliban lang kay Duterte, ay sa tingin ko, puro karamihan, puro kaplastikan lang ang pinaggagawa. Hindi ko sinasabing santo ang Duterte. Hindi. Hindi ko sinasabing banal na banal ang Duterte. Hindi. Ang sinasabi ko, kung may evil man sa inyo dyan, evil man ang lahat ng mga politiko, may mga ginagawa man kayo kasalanan, sa tingin ko, ang pinaka-lesser evil ang mga Duterte. Ha? At hindi lang sila basta lesser evil, sila lang naman ang may mga nagawang tunay na proyekto at tunay na malasakit na ipinakita sa bayan. Bakit? Tumatak na. Andyan po, napakarami, libu-libong mga napagawa infrastruktura. Sa inyong panahon, anong nangyari? Anong tinayo? Mga rebulto. Yan po yan mga kababayan.
Ganon din itong BBM, di ba? Ano nang kanyang mga nagagawa ngayon? Wala. Diyan po makikita natin mga kababayan, ito po ang mga kaplastikan nitong mga ito. Di ba? So, puntahan na po natin ang interview ni Senator Marcolita dito sa The Spokes kay Attorney Trixie Cruz Angeles ni Senator Marcolita. Hearing. Known for his straight talk and sharp insights on controversial issues, we are joined by Senator Rodante Marcoleta. Welcome to this, folks, and good morning, Attorney Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho at pinaunlakan niyo po ang It's my honor. It's my honor. thank you for being here. So, kumusta naman, sir? Yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon ang tinatanong is ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But let's get back to the allegedly. What is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ng ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying, bago siya umalis, sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo, had all these things to do bago siya umalis. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. This is something that we should recognize. Sa totoo lang, ginagawian talaga dito yan. Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Paano nangyari? Why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez. And I welcome that. Appear. So all the while I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Mark Tiksay, allegedly the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there yung leftovers, kasi
like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minimension ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi mayroong label sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at the time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Ticsay? These are the ones. Oh, mga kababayan, yun nga, Lacson, bakit hindi mo ipatawag si John Paul Estrada at saka si Mark Ticsay? Sino-sino ba itong dalawang ito? Kilala mo ba ito, Lacson? Bakit hindi ito mapatawag? Bakit si Auntie Claire, hindi mo lang ito sabihin, "Oy, Lacson, patawag mo naman yun. Dalawa, di ba? Pinaanohan yun. Bakit, Auntie Claire? Bakit? Takot ba kayo?" Once he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you say na yung pwedeng isamon yan, di ba? It's Bakit yung sinasabi? Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanco and I was the chairman. And he appeared. He appeared. And twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. Oh, yan. Initial, ang 17 na mga binanggit ng Discayas, na mga congressman, bakit hindi rin pinapatawag lahat? 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Kita nyo mga kababayan, di ba ang yabang-yabang, ang dami-daming mga nag-ano mga media. Itong mga media talaga, dito mapapaghalataan natin na mayroon talaga silang mayroon talaga silang gusto lang ibalita at mayroon ayaw silang ibalita. Bakit? Pwede naman nilang ulit-kulitin si Lacson. Lacson, teka lang, may binanggit ang mga, kasi siya na ngayon namumuno ng Blue Ribbon di ba? Kinuha nila, tinanggal nila kay Marcolita, inagaw nila So ngayon, ikaw na namumuno ngayon, may binanggit ang mga Diskaya, 17 na mga congressman, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ngayon, nang ikaw nang namumuno, ikaw pa mismo ang nagbabanggit na 67 na mga congressman, bakit wala ka man lang ipinapatawag kahit isa? Lacson naman, napapaghalataan di ba? Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Lacson, ano ibig sabihin nun? Bakit ayaw mo ipatawag? Ano lang, yung para lang mima ka lang, ganun ba? Aba, hindi pa pwede dito, yung tokes-tokes, sabi nga ni partner Badong, di ba? Hindi pa pwede dito yan. Dapat kailangan mayroon kang proof sa mga sinasabi mo, pasabog ka lang ng pasabog. Magkakalat ka lang yan. Correct. In your date, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, hindi kayo. Ito po, this is my question. The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and then. Was there a previous notice to the chair or to the others, because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there, because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss this among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time.
Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, imit po lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niya makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before ho ba ng Blue Ribbon? Yes, yes. So, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Yes. Okay, you go to this escape. Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only. Kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, yan yung mga kababayan. Kasi ito yung sagot eh. Ito yung talagang kung papakinggan lang natin, no? Kung uunawain lang natin, hindi ito secret witness or kaya surprise witness. Kasi nga una, pinaalam ito kay Lacson at pinayagan. Kaya lang naman na parang bigla na lang na dumating ito kasi nga wala pong panahon. Kumbaga, mabilisan na lang po ito eh. No? At saka, ito, parang matiyak ni Senator Marcolita, kaya niya ito parang inano lang niya ito na magpa-notarize para lang masubok niya talaga na ano ito, yung magsasalita ito dahil nga nakita ni Senator Marcolita na matindi ang kanyang bibitawan. 'Di ba? Bakit ayaw nila ito unawain? Bakit talaga pilit nilang gustong butasan itong si Gutesa samantalang sinasabi naman ng lahat. Kalakip na itong bagong DOJ ngayon na maganda-ganda na ang ng DOJ ngayon nang nawala si Boyet. Sinasabing walang problema yun kasi nga ang kanya sinasabi naman ay valid pa rin naman yun dahil nga wala naman po siyang pagsisinungaling doon sa kanya sinasabi. Pansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din doon lalo na doon sa luggage ay pareho doon sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti napansin mo. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, bakit hindi nila ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po yan? Same luggage yung ginagawa? Mga ganun ang binabanggit nila. Sabi ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, ini-itcha lang na ganun. So, Sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi niya doon sa statement niya, hindi lamang sa dalawang lugar sa merong... Natanong niyo ba kung bakit dalawang delivery places? Forbes tapos Aguada pa. Hindi na, kasi nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako... Oo nga mga kababayan, di ba? Wala nang nagtanong doon kung bakit sa Aguada pa. Ang tinanong lang ni Lacson, yung si Michael Yang, di ba? Yun yung sa Pugo daw di umano. Instead na puntahan yung sinasabi, teka lang, bakit Aguada? Bakit pwede naman Aguada ba? Agudo? Nakalimutan ko na, Aguada ba o Agudo? Bakit doon pa na deliver samantala pwede naman dito lang sa mansyon ni Martin at dito lang sa bahay ni Saldico sa Forbes, di ba? Bakit kailangan pupunta sa Malacanang? Di ba walang nagtanong nito,
Kasi ito, napakaano nito eh. Dapat may curiosity yung mga magagaling na mga investigador sana dito eh. Di ba? Si Lacson, magaling naman na investigador yan, di ba? Di ba? Sa Kuratong Baliling, magandang pagkaka-imbestiga nila doon. Mga kababayan, naalala nyo? Maganda naman, di ba? Magaling naman, di ba? O bakit itong teka lang, ano na yun Malacanang, bakit doon? Walang ganun ano? Bakit kaya? Kayo mga kababayan, bakit kaya wala man sa kanilang nagpusisa doon? Comment nyo nga kung alam nyo kung bakit. Ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, bagi sa pintuan ng Senate. Ano? Sa pintuan kasi doon pa lang kasi maraming pirma. Pirmahan. So, check-in para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's always been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't that be also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good basis to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff niyo? Hindi ba common courtesy yun? Para mag-present yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap niya. Yes, sir. Di ba? Pero so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. So yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nila mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill kung palalaking pa. But yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod? Teka lang Yun nga, di ba? Nakuryente na dito si Lacson eh. Basag siya dito eh. Yung tungkol sa CCTV na yan ng mga banat ni Lacson. Di ba? Siya rin yung pasabog noon na mayroon daw isang senador nakita sa CCTV na mayroon daw kontraktor na pumunta lumapit sa isang senador nakuha ng CCTV. Mga kababayan. Ayun pala, kamukat-mukat, kahit Bindalutulpo pala pumunta. Basag! So, tahimik na. Lacson, ano na ang mo doon sa CCTV na yon? Dali na paano ko? Basag ka doon, di ba? Ito na naman ngayon kay Gutesa. Anong problem? Si Lacson talaga mahilig to sa CCTV. Magkabagay nga kayo. Magkakasama nga kayo nila Tulpo, di ba? Si Tulpo rin, ganoon din. Mahilig din sa marites sa CCTV. Ay, nako. Ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan. Hindi ba iisang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Atty. Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Atty. Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang ginidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandiyan lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. Anong tawag doon, Senator Marcoleta? Di ba katakahan lang? Biruin mo. Yung nagsumbong, yun ang kasuhan mo. Sabi sa'yo, halimbawa, tayo ngayon dito. Parang ganito yung sample ni Senator Marcoleta. Yung kapitbahay mo ngayon, nagsumbong sa'yo. Oy, pare, yung bahay mo, may umakyat yan ng mga magnanakaw. Ninakaw yung Talyano gold mo dyan. Pagkatapos ngayon, sa galit mo, sa inis mo, dahil nanakawan ka ngayon ng Talyano gold, yung nagsumbong, yung witness nakakita at may tuturo niya kung sino yung nagnakaw sa'yo,
Yun ngayon ang pinakulong mo. Anong tawag sa'yo? Bahala na kayo dyan mga kaubayan. Humusga kung anong tawag doon sa taong ganun. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispal ko, talagang ninakaw lahat. Kita nyo mga kababayan, di ba? Pansinin nyo, no? Talagang pilit nilang tinerminate or hindi muna nila tinuloy ang hearing. Sinadya po nila mga kababayan. Bakit? Kasi nga, mabibisto na eh. Papunta na talaga, andun na, malapit na eh. Sa pintuan na ng Malacanang. Di ba yung Aguado mga kababayan? Pintuan na po ng Malacanang yun. Kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip, systematically, nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges against 6 individuals. Mga butete. But before you answer this, Senator Marcoleta, let's pause will return after this short break. Mga kababayan, forward tayo. Your comment on the filing of the charges against the 6 individuals. Who are the 6 individuals? The 2 senators, Jinggoy and Joel, Commissioner Lipana, Undersecretary Bernardo, Congressman Saldico, and Mitch Cahayon. Why was not Martin Romualdez not included? That's up to the ICI. Maybe you should ask because they ICI. are trying to discredit Gutesa's testimony? No, they haven't summoned Gutesa. So bakit hindi nila i-summon si Gutesa? The same reason why they cannot summon him in the Senate. Yes, sir. We're all looking for the mastermind. The most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Parang I think everybody should be looking. They should be, but it doesn't appear to be so. The Senate started off on the right foot. According to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. But let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start of the many charges? It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda. Sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin niyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na... Kayo mga kababayan, pag hindi nakasuhan si Martin at saka si BBM, sa tingin nyo kaya mahuhupa yung ng taong bayan? Comment nyo dyan sa baba. Kasi ako, pag hindi nakasuhan si Martin at si BBM dito, sabihin na natin si Martin na lang. Hindi hupa ang ng taong bayan. Sumalang sa investigasyon. Lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya. I have a list of 67 contractors. Dami. Hindi ba nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Lacson. Hindi ba ka ba nagtataka, Lacson? Bakit hindi mo na pinapatawag yung binabanggit mo, itong binibida mong pasabog mo noon sa mga mainstream media? Mga mainstream media, kulitin nyo naman si Lacson. Tulungan nyo naman ang taong bayan. Mga mainstream media, huwag kayong tatamad-tamad. Ang laki-laki kita ninyo eh. Hindi, kita sa views ba? Views. Yun naman sinasabi natin, di ba? Kita sa mga advertisement nila. Mga mainstream media, kulitin nyo si Lacson. May 67 yan na binitawan siya na may mga congressman. Bakit Lacson ayaw magpatawag? Oh, ang tanong ngayon sa mga mainstream media, bakit mga mainstream media? Bakit ayaw nyo rin kulitin si Lacson sa 67 congressman na kanyang ipinasabog sa inyo? Mga mainstream ha? What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door na.
Wala closed door yan. Lalo magagaling ng taong bayan kung ipo-close door. Yung ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng... Senator Marcolita, wala ka pong karapatan magbindalo. Ang may karapatan lang po yan si Boyeng at saka si Tulpo. Tayo po, Senator Marcolita, taong bayan, wala pong karapatan magbindalo dyan, ha? Wala po tayong wag kang dyan, Senator Marcolita. Tulpo lang po at saka Boyeng lang po pwedeng magbindalo, ha? Ng buwis. Ganito pala nga yan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? What am I supposed to tell them? Agreed, sir. If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the Finance Department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Hindi natin madi-discount yan kasi galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang, para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Tracy, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. Masakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong niyan mga kurakot eh. So, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Anong malay niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo na yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public, 24/7. Yung mga abogado doon, hindi na natutulog yun. Oo nga eh. Parang chances are, that lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial law. But let's discuss moving forward. In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson has claims for the surprise. Itong mga kabayan talagang pilit niyang paunti-unti niyang sinisiway or ini-interrupt ang momentum ni Senator Marcolita, mga kabayan. Aminado naman siya mismo, no? Bilang isang abogado, yan eh, nakakapagtaka. Paano ka nakakapag-notaryo 24 hours? Ngayon kasi kinukontes mo, sinasabi mo, ikaw, based dito sa sinasabi mo, PK yung notaryo ni Gutesa, ibig sabihin, dahil may 24 hours ka dyan, 24 hours ka talaga pumipirma dyan, ikaw mismo, mag-isang pumipirma. So, di ba? Nakakaano lang kasi ito kakampi ito dilawan din itong mga kababayan itong Celia Serdar na to eh. Paano Pinoy ito eh. Surprise witness. Isn't it your duty as a collegial body and as a member? I remember that was saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to at the very least identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako deputy minority leader lang. I will ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino. May understanding. May time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is... Correct mga kabayan, kita nyo naman, di ba? In-introduce niya muna yon, maliwanag naman po yun, pumayag si Lacson. Kaya wala pong pambabastos at wala pong ginawang paglabag si Senator Marcolita doon. Pumayag si Lacson eh. Temporarily, not disclosed, but it cannot be... before, at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness. Para at least lahat kayo handa. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surprise ng witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya mabuti siguro pag-usapan po ninyo. Better still sana, magtawag muna siya ng kuku sa limbawa kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Naghihiring kami, darating si Boyeng Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, magkikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa...
what is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang. Naghalo na yung balat sa tinalupan. Sir, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin niyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. But they have contempt powers kasi in the Senate. So, they should... papatawag pa rin kaya kasi sila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawala sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided they were already provided protection, di ba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So yan mga kababayan ha, ang sinasabi nga po dito ni Senator Marcolita patungkol po dito sa nangyayari kay Gutesa na mukhang ang dating si Gutesa patuloy ngayon ang makakasuhan at makukulong dahil daw po dito sa lintik na pagnotaryo na hindi daw yung abogado ang nagnotaryo dito, hindi daw niya po notaryo. Ngayon kung hindi niya notaryo, dapat ipaliwanag niya bakit siya mayroon 24/7. Papaanong isang abogado nagagawa yung 24/7, 24 oras hindi na natutulog at 7 araw sa isang linggo na hindi na rin po natutulog dahil pumipirma po siya ng notaryo nitong notaryo public niya. Katunayan mga kababayan na talagang 24/7 dahil ayon kay Senator Marcolita, itong attorney na to napakakapal na daw po ng libro ng kanyang napanotaryohan. So, dapat ito ipatawag din. At Lacson, bakit hindi mo pinapatawag yung mga pinapasabog mo noon na 67 ng mga congressman? Diba? At bakit, mayroon ka na naman pasabog ngayon na si Senator Marcolita ay nakita daw sa CCTV itong si Gutesa. Ano na naman yung kalukuhan yan, Lacson? Na yung ganyan ng mga pasabog mo, nabutata ka na noon dahil papunta pala kay Erwin Tulfo ng mga kakampi nyo. Hay nako. Ang dami nyong dapat ipaliwanag sa taong bayan kahit ano pa ang pagpapaliwanag ninyo dahil ang ginagawa ninyo imbes maliwanagan ng taong bayan, pinapalabo ninyo ang lahat. At imbes na matumbukin ninyo, imbes na papuntahin ninyo ang investigasyon doon sa dapat managot na mastermind, ay pinupunta ninyo, siniswi ninyo, dinilipat ninyo papunta doon sa mga tao na mga mahihina lang po at wala po talagang kakayahan. Katulad lang po nitong isang matandang ito na nagnakaw ng mangga ay mabilis pa sa alas 4 na nakulong. Ngunit ito pong bilyon-bilyon ang pera mga kababayan, hindi nyo po kayang ipakulong at hindi nyo po kayang ipahuli man lang. Iyan po ang sitwasyon sa ating bansa kung kaya't bagsak na po tayo. Ngunit wag po tayo mawala ng pag-asa mga kababayan. Dito po sa ating channel, ako po ay naniniwala na hanggat may mga tao na patuloy kukondinahin ito pong mga mali, ito pong mga pandarambong pagnanakaw, nito pong mga talipandas na mga government official, katulad po ng Senator Marcolita at mga Duterte, mayroon pa pong naninindigan, mangilan-ngilan po na mga tapat na lingkod bayan. Mananatili po tayong hihingi ng awa sa Diyos. Maraming salamat. Kung nakarating po kayo dito sa dulo ng part ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya. Isulat nyo po ang inyong opinion at komentaryo sa baba. Ilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at nang mapusuan po natin. Maraming salamat po muli. Ito si BMR Channel. Pansamantala magpapaalam at magkita-kita tayo sa sunod na pagkakataon. Pilipinas, as always. Bye-bye!